Good morning po! Ayan, this morning, ating celebrate yung anniversary ng Bethel UMC sa pamamagitan ng pag-aawitan. At ngayong umagang to, hinihiling ko kayo lahat na pumiti at tayong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam namin, Panginoon, na you are fighting for us, Panginoon. You are in our side, Lord God. And we claim the victory with you, Panginoon. Amidst this pandemic, Lord God, alam namin na nakikipaglaban ka kasama namin, Panginoon. Lord God, we want to praise you. We want to glorify your name this morning. At ngayong umagang to, nais namin itaas yung pangalan mo. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang yung nais namin itaas. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya sa panahon na may pandemya, sa panahon na limitado lahat tayo,
ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Mga anak ko sa Bethany United Methodist Church, I am the way. Dumaan kayo. Lumapit kayo sa akin. Katulad ni Pedro na nakita niya si Jesus at sinabi niya, kung ikaw nga po si Jesus, pabayaan niyo po na lumapit ako sa inyo. Maglakad din ako sa dagat. At naglakad nga si Pedro sa dagat nang may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, isurrender natin ang lahat sa ating Panginoon. Siya ang ating manlilikha. Siya ang ating tagapagpagaling. Siya ang ating provider. Siya ang ating Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin mula sa kapahamakan. Kaya sa umagang ito, sinasabi ng Panginoon, anak, bumangon ka. Magpatuloy ka sa anuman ang misyon mo dito sa mundo. Kung anuman yung tinuturo ko sa iyo, anak, sundan mo ang mga yapak ko sa aking daanan. At awitin natin ito ng may kasiguraduhan na puno-puno ng pananampalataya sa Panginoon. Lord, you are our waymaker. You are a miraculous God. You created all things and you built this church for your glory. You never stop working. You never stop.
working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, our waymaker, and hindi ka nagbabago, Panginoon, sa bawat isa sa amin. To God be all the glory and praises. In Jesus' name, amen and amen. Happy anniversary, Bethany USC! Tawag sa pananambahan. Mula sa awit 101 hanggang 5. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman.
Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng sangkatauhan, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa magandang araw na ito ng aming pagsamba. Puspusin mo po kami na iyong banal na Espiritu, na puno ng iyong pag-ibig. Patuloy naming maranasan ang iyong pagkalinga at pag-iingat sa aming mga buhay sa gitna ng pandemya na aming kinakaharap. Panginoon, salamat po sa pananampalataya ng bawat isa na nagpapatuloy sa gitna ng mga suliranin at pagsubok. Nariyan ka at hindi mo kami iniwan o pinabayaan man. Salamat po sa kalakasan, katatagan at katapatan sa paglilingkod sa aming iglesia sa mahabang panahon. Salamat po sa 31 taon ng pagkakatatag ng Bethany UMC. Narito kami, Panginoon, umaharap sa iyo. Patawarin at linisin mo po ang aming mga puso at patuloy na gabayan ang aming mga buhay sa patuloy pa naming paglalakbay. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. The name
Engineer Francisco Balagtas, Mr. Santiago Pascua, Mrs. Cipriana Fabros, Mrs. Carmen Albao, Mrs. Margarita de Armas, Mr. Seferino Martin, Mr. Rafael Santos Sr., Mrs. Esther Santos, Mayor Pag-asa Estrella, Mrs. Estelita Arceo, Engineer Rosalio Adviento, Mrs. Karina Adviento, Miss Corazon Adviento, Mr. Jose Dalisay, Mrs. Ami Dalisay, Mrs. Ginawa Sagan, Mrs. Apolinaria Manlapig, Mr. Alexander Gawat, Mr. Errol Pagapulangan, Mr. Vic Bautista, Mrs. Helen Bautista, Mrs. Maxima Chua, Engineer Virgilio Molina, Mrs. Lucila Windek, Mrs. Marife Contante, Mrs. Apolonia Umlas, Mrs. Mary Grace De Jesus, Mr. Aisen Cardenas, Mr. Alfonso de Armas. Para po sa unang pagbasa ng banal na kasulatan, ito po ay matatagpuan sa Aklat ng Gawa, Kabanata 4, talata 5 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa naming sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, palastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Para po sa ikalawang pagbasa, ito po ay matatagpuan sa Aklat ng Juan, Kabanata 10, talata 11 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat at iniiwan niya ang mga tupa. Palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa, kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito. Ang pinangangalat. Tumatakas siya palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, ganun din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. Ang iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng aking Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli.
Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Pagpapatuloy ng pagpapahayag ng mabuting balita ng mga kasapi ng nagkakaisang Iglesia Metodista ng Tabang, Iquinto. Ito ay lumaganap sa baryo ng Tabi, Santa Rita at Riles. Sa masiglang gawain at pagdami ng dumadalo sa Bible study, sa manggahan ng mga Oliveros sa Estrella Village, natatag ang Bethany United Methodist Church sa pangunguna ng Nooy D.S. Jose Padang at Reverend Dr. Elias de los Santos. Idinaos ang unang pagsamba noong huling linggo ng Abril 1990. Sa kagandahang loob ng mag-asawang Mayor Pag-asa Boy at Loida Estrella, kanilang ipinagamit ang isang bahagi ng kanilang tahanan upang maging house church. Sa pagsubaybay ni Reverend Dr. de los Santos, itinakda ang pagsamba sa ikapito ng umaga. Hindi naglako, maraming manggagawa ang nadistino sa Bethany UMC at masiglang nagpatuloy at lumago ang ating kapatiran sa tulong at dedikasyon ng ating pastor at mga manggagawa. Paborito din pagdausan ng iba't ibang gawain, pangkomperensya at pandistrito ang ating iglesia. Ito ay tulad ng Ministers Spouse Fellowship, Workers Meeting, Workers and Family Christmas, Family Rally, Adjourned Session, District Conference at marami pang iba. Sa panahon ni Reverend Ruben Manabat at Deaconess Alice Kagingin, ang Ministeryo o Outreach sa Riles ay nagpatuloy sa Northville, Barangay Malis dahil sa ginawang relocation ng pamahalaan. Ito ang pinakamataas na lagay ng Outreach Ministry dahil sa aktibong pagtulong pinansyal ng Bel Air Methodist Church sa Amerika. At nagkaroon pa ng pagkakataong sila ay dumalaw dito upang nabisita ang Malis Outreach sa pangunguna ni Reverend Diane McGehee at munti pang makabili ng lupa para pagtayuan sana ng iglesia. Ang mga kasalukuyang upuan sa kapilya ay nagmula sa sama-samang pagtutulungan ng mga miyembro. Bawat pamilya ay sumagot ng isang upuan. Ang iba naman ay higit sa isa pang pinagkaloob kung kaya't mabilis na natugunan ang pangangailangan at nagkaroon tayo ng bago at matibay na upuan. Patuloy na lumago ang ministeryo ng Adapt a Child at Scholars. Dumami ang natulungan, dumami ang tumutulong, nagkaroon ng pagdadalaw sa pamilya ng mga beneficiaries ng programa at iba pang mga regalo kasama ang mga nasa misyon ng Malis sa pangunguna ng outreach person na si Ginang Almacao. Sa pangunguna ni Reverend Sonny San Pedro, kung saan kaniyang binigyang diin ang paglilingkod sa kapwa bilang ekspresyon ng pagmamahal sa Diyos, at ang economical spirit kung saan ang UMC, Iglesyang Open Arms, Open Mind, and Open Doors. Nagkaroon din ang Bethany ng mga bagong kaanib. Karamihan dito ay galing sa Malis Mission.
At ng taong conference year 2018, na destino si Reverend Dr. Crisolito Mendoza, ang ating stratehiya ng misyon sa Malis ay nagkaroon ng pagbabago at ito ay ginawang joint effort ng Giginto Cluster na binubuo ng GIMC, St. Paul at Bethany. Sa pagtulong tuong inulunsad ang Malis bilang worshiping congregation noong June 24, 2018. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, patuloy na umunlad ang gawain sa Malis. Dahil mayroon ng regular na pagsamba tuwing hapon ng linggo at pag-aaral ng mga bata sa ganap na ikatlo ng hapon. Nagkaroon ng gift giving at raffle noong Christmas Fellowship at gift giving sa flood victims. Ang kasaysayan ng Bethany UMC ay nangyayari batay sa karanasan ng mga mananampalataya. Sa paglakad ng panahon ay may mga kwento na nadadagdag dahil sa pananampalataya na patuloy na niyayakap ng bawat isa. Sa pangitain at misyon ng kanyang tinatanaw, sana'y maisakaputuparan niya ang mga ito upang sa kanyang patuloy na paghayo, tunay na makilala siya bilang isang pamayanan o iglesia na namumunga ng sagana ngayon at sa haharapin pang panahon. March 15, 2020, nang magsimula ang lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Natigil ang face-to-face worship bilang pagtalima sa batas at pag-iingat na rin sa bawat kapatiran. Nagkaroon ng pamamahaging pinansyal sa mga higit na nangangailangang miyembro. Nagpamahagi ng mga hygiene kit sa mga senior members. Nagsagawa din ng flu vaccinations sa ilang mga miyembro ng kapilya. Nagpatuloy ang gawaing spiritual sa pamamagitan ng online ministry. Hanggang sa kasalukuyan ay sinasagawa ang mga ministeryo ng iglesia sa virtual na pamamaraan. Sa tulong at gabay ng ating Panginoon, ang Bethany UMC ay buhay na patutuo na ang Diyos natin ay nakaagapay sa anumang sitwasyon at sa lahat ng panahon. Purihin ang Panginoon.
Ang teksto po na ating pagbabatayan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa sulat ni San Pablo sa Efeso chapter 4 verses 1 hanggang 16 na ganito po ang sinasabi. Ephesians chapter 4 verses 1 to 16. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatiling pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu, tulad ng may isang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang lahat ng nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y ebangelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal, para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hanggang makamta natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na kayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Diyos ang magpala ng kanyang mga banal na salita. Ang tema po na ating pagbabatayan sa umagang ito ay a continuing journey of faith, mission, witness, and service amidst pandemic. Sa pangalan ng aking pamilya at ng East Bulacan District, Board of the Laity at ng Taal United Methodist Church, ay binabati ko kayo sa inyong ika-31 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng inyong iglesia, ang Bethany United Methodist Church. Nais ko rin samantalahin ang pagkakataon upang magpasalamat sa inyo at sa East Bulacan District dahil ito na rin po ang kahuli-hulihan kong pagsasalita sa ating distrito bilang inyong punong laiko na pinagsilbihan ko sa loob ng 5 taon. Ibinabalik ko sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa kasalukuyan ay hindi maikakailang patuloy ang pananalasa ng coronavirus disease o COVID-19 na nagbibigay takot at pangamba sa maraming tao. Sa loob ng mahigit 1 taon na ngayon, ay naririto pa rin ang pandemya. Nanganganak ng iba't ibang uri ng variants at patuloy pang tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit. Mula sa General Community Quarantine, ay muli itong itinaas sa Enhanced Community Quarantine
At ngayon tayo naman ay nasa level muli ng modified ECP. Lubang marami na ang napinsala ng pandemyang ito. Bukod sa mga buhay na nalagas, ang ekonomiya ng maraming bansa ay naapektuhan at ang iba ay bumagsak. Sa madaling salita, apektado rin ang moral, social at spiritual na buhay ng maraming tao. Ang coronavirus disease ay parang lason na sumabog at unti-unting kumalat sa buong mundo. We were caught unaware and unprepared. Ang mga gawain natin sa ating iglesia at sa iba pang mga larangan, kung hindi man ito'y natigil, ay nagkaroon ng malaking pagbabago na siyang naging dahilan upang tayo hindi magkasama-sama physically ngayong umaga. Sama-sama po nating ipanalangin na mawala na ang salot na ito at muli nang bumalik sa normal ang lahat. Sa isang mag-asawa, masasabing ang pinakamahalagang okasyon sa kanila ay ang anibersaryo ng kanilang kasal. Mapalag niyong umaabot ng 25th at lalo na ang 50th wedding anniversary. Hindi basehan ng matagumpay na pagsasama ng mag-asawa ang dami o halaga ng kanilang mga ari-ari ang naipundar, kundi kung papaano nila pinagyaman sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod sa Diyos ang kanilang pamilya. Nararapat na maging ganito rin ang maging relasyon natin sa ating iglesia. Kung papaanong minamahal natin at nagtatapat tayo sa ating asawa, ay makita rin sa atin ang ganitong kaugalian sa ating iglesia. Ang panawag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos na mayroong pagkakaisa sa ngalan ng pag-ibig. Tatalakayin natin sa umagang ito ang 3 A. Ano ang mahalagang bagay na nais ng Diyos? Ang paglago sa pag-ibig at paglilingkod. At ano ang 2 bagay upang magkaisa sa Espiritu? Ano ang mahalagang bagay na nais ng Diyos? Sa verses 1 to 3, sinasabi na, mamuhay ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos at sumunod sa kanyang landas. Kung ating pagbubulayan ang kasaysayan ni Apostol Pablo, siya ay dating numero 1 taga-usig at kritiko ng mga Kristiyano. Noong kanyang kapanahonan ay tinutuligsa niya ang mga Kristiyano, ang mga bagong mananampalatayang Kristiyano, hanggang sa kanyang ipinakukulong at kanyang ipinapapatay pa ang mga iyon. Subalit ng kanyang matuklasan at ng kanyang ma-encounter ang ating Panginoong Hesus, ang lahat ay nagbago. Mula sa pagiging isang number 1 na persecutor ng mga Kristiyano, siya'y naging isang masugid na tagapagdala ng salita ng ating Panginoong Kristo. Ang lahat ng mga bagay sa kanya ay iniwan niya at siya'y sumunod sa landas ng ating Panginoon. Maraming Kristiyano ang nakakaranas ng matinding pag-uusig sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi kaila sa atin na maging ang Communist China ay mahigpit na nagbabawal sa katuroang Kristyanismo. Ang mga mananampalataya doon ay napipilitang magtayo ng bahay-sambahan ng palihim. Ang mga nahuhuli ay pinarurusahan, ang mga pastor at mga miyembro ay hinuhuli, ikinukulong at pinahihirapan. Ang kanilang mga ari-arian at mga personal na gamit ay kinukumpiska at nang masakit. Ang mga simbahan o mga bahay panalanginan ay sinusunog, maging ang kanilang mga Biblia. Mapalad tayo sapagkat malaya tayong nakapananambahan at nakapagdiriwang ng mga okasyon gaya ng church anniversary kahit na sa panahon ng pandemya.
Hindi man pinahintulutan ng pamahalaan sa ngayon ang face-to-face worship, ay meron pa rin namang alternatibo gaya ng virtual worship na ating ginagawa ngayon. Bilang isang Metodista, nais ng Diyos na ipamuhay natin ang diwa ng pagkakaisa. Huwag nating uriin kung ano ang binibigay ng ating mga kapatid. Huwag nating tingnan kung nakapaghandog ba sila sa iglesia o hindi. Sa halip ay suriin natin ang ating mga sarili kung ano ba ang maipagkakaloob ko sa aking iglesia. Binigyan tayo ng iba't ibang kaloob ng Panginoon. Ang iba sa inyo may kaloob sa pag-awit, may kaloob sa pagtuturo, sa pangangaral, sa paglilinis ng bahay-sambahan, sa paghahandog at iba pa. Kung ito'y inyong pagyayamanin at ipagkakaloob sa Panginoon ng buong puso, ito'y magiging pagpapala sa inyong kapwa at magdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Every day may not be a good day, but there is something good in every day. Kung may mga pagsubok tayong kinakaharap sa kasalukuyan, marami tayong dapat pa rin ipagpasalamat sa Diyos. Sa paggising natin sa umaga na taglay ang lakas at ang buhay, ito'y sapat na upang tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Huwag nating ituon ang ating atensyon, ang ating mga isipan sa mga negatibong mga bagay. Bagkus ay bilangin natin ang pagpapala na ating tinatanggap sa Diyos araw-araw. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay hindi exempted sa mga problema, sa karamdaman, at maging sa kalungkutan. Ito ay mga pangyayaring pinahintulutan ng Diyos upang masukat ang ating pagtitiwala sa Kanya. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay palaging tapat sa mga sumusunod sa Kanyang landas. Bilang iglesia, kayo ay isang katawan at ang Diyos ang ulo nito. Sa inyong sama-samang paghayo, ito ay magbubunga ng apoy sa inyong pananampalataya. Tulad ng isang atletang kalahok sa pandaigdigang palakasan, kung saan kanilang hawak-hawak ang kanilang bandila. Kayo rin ay ang flag bearer ng Panginoong Hesus sa inyong pamilya, sa inyong iglesia, at sa komunidad na inyong kinabibilangan. Panatilihin ninyo na ang inyong watawat ay winawagayway, sapagkat ito ay bunga ng inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ikalawa, ang paglago sa pag-ibig at paglilingkod. Ang sabi sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal, para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Kung inyong mapapansin, kapag ang isang bahagi ng katawan ng isang tao ay masakit, halimbawa ang iyong paa, anong mangyayari? Hindi ka makakalakad na maayos at lalong hindi ka makakatakbo, sapagkat ikaw ay ika-ika. Ang sabi nga ng mga matatanda, ang sakit ng kalingkingan ay damdamin ng buong katawan. Nararapat lang anak ng Diyos ay namumuhay sa pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa, na siyang pundasyon ng paglilingkod at pagsamba. Kung walang pag-ibig na nag-uugnay, ang iglesia ay manghihina. Mga magulang at mga kapatid, mapapansin natin ang nagiging usap-usapan ngayon at nagiging trending maging sa social media, yung tinatawag na community pantry na nagsimula sa isang barangay sa Quezon City. Sa mga panahong marami ang nawalan ng trabaho at pinagkakakitaan, ay dumami rin ang mga nawawalan ng pag-asa dahil sa gutom at kakapusan. Ang bayanihang ito ng ating mga kababayan, kung saan sila ay sama-sama at na nagboboluntaryo upang maglagay ng mga iba't ibang uri ng mga pagkain sa tabi ng kalye para sa mga kapos sa buhay, ay masasabing kahanga-hanga.
Ito ay parang kabute na nagsulputan sa iba't ibang panig ng bansa at mayroong iisang moto. Ang sabi ay magbigay ayon sa kakayahan at kumuha batay sa pangangailangan. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pagmamahalan sa gitna ng krisis. Bilang mananampalataya, ipakita natin na kaya rin natin makiisa at handang tumulong sa mga nangangailangan. Kahit sa maliit na bagay o maliit na halaga, ay tumulong tayo sa ating kapwa. Gaya ng pamamahagi ng mga pinaglumaang damit, gamot, pagkain, gayon din ang paghahandog ng panalangin at pagbibigay lakas ng loob sa mga kapuspalad nating kababayan. Kung magbibigay tayo ay yun sanang mapapakinabangan. Huwag naman iyong lumang barong Tagalog ng mga lolo nyo na hinukay pa sa baol. Naku, baka isang gabi at naglalakad kayo sa madilim na daan, makasalubong pa ninyo yung may suot nun. Naku, maging dahilan pa ng pagkaripas nyo ng takbo dahil sa takot. Pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa. Ikatlo, ano ang dalawang bagay para magkaisa sa Espiritu? Una, tumulad kay Kristo. Be Christ-like. May isang pangyayaring naganap sa Amerika taong 1992. May isang guro ng pangalan ay Jeff Leland na dumanas ng malaking pagsubok sa kanyang buhay. Ang kanyang 9 na buwang gulang na anak na lalaki ay kinakailangang sumailalim sa tinatawag na bone marrow transplant upang masagip ang kanyang buhay. Subalit ang insurance coverage si Jeff ay hindi sapat upang mabayaran ang $200,000 o humigit kumulang 10 milyong piso para maisagawa ang operasyon. Hindi alam ni Jeff kung saan sila kukuha ng ganon kalaking halaga. Si Jeff ay nagtuturo ng adaptive physical education at isa sa mga estudyante niya ay ang 325-pound 7th grader na si Damien Sharkey. Siya ay mayroong glandular disorder na nagresulta ng kanyang pagiging person with disability o PWD. Madalas siyang insultuhin at pagtawanan ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kalagayan. Subalit nanatili ang pagiging mabuti nito at sa katunayan ay madalas niyang tinutulungan si Jeff sa kanyang klase araw-araw. Dahilan upang sila'y maging matalik na magkaibigan. Nang malaman ni Damien ang problema ng kanyang guro para sa pagpapagamot ng kanyang anak, ay agad itong kumilos upang i-withdraw lahat ang kanyang naiipon sa bangko. Magkano? Ang halaga? $60. Isang munting kayamanan na matyaga niyang inipon araw-araw mula sa allowance na kanyang tinatanggap sa kanyang magulang. Ngayon ay buong puso niyang ipagkakaloob sa kanyang guro. Ang ginawa ni Damien ay kumalat sa buong campus at katabing komunidad ng kanilang paaralan. Kaya't nagkaisa ang mga magulang, mga mag-aaral, at ang pamunuan ng school upang mag-ambagan at sa loob lamang ng 4 na linggo ay nakalikom sila ng kabuuang $227,000. Dahil sa kabayanihan ni Damien ay naipagamot ang anak ni Jeff at ito'y gumaling sa kanyang karamdaman. Makalipas ang 8 taon, sa edad na 21 ay pumanaw si Damien sa sakit na konektado sa kanyang kapansanan. Bago siya biniuyan ng buhay, ang mabuting pagkakaibigan ng kanyang pamilya kay Jeff ang naglapit kay Damien upang tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hindi nagtagal bilang pagpupugay sa alaala ni Damien ay nagtayo si Jeff Leland
ng school club na tumutulong sa mga batang may kapansanan at ito'y tinawag nilang Sparrow Club na sa kasalukuyan ay mahigit 500 na ang kanilang natutulungan. Mga magulang at mga kapatid, ipinakita ni Damien ang katangian ni Kristo, pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa. Hindi naging hadlang ang kanyang pagiging kabataan. Hindi naging hadlang ang pagkakaroon niya ng kapansanan upang sumunod sa landas ng Panginoon. Marami sa atin, kahit walang kapansanan, kahit malusog ang kanilang katawan, at nasa hustong gulang, ay hindi ito nakikita. Church, be Christ-like. Tumulad po tayo kay Kristo. Pangalawa, na katangian, kalimutan ang sarili. Napanood ko sa YouTube ang isang tanyag na social media influencer na nagpanggap na taong grasa o pulubi. At siya'y tumutulong sa mga nangangailangan. Ang bawat piso na kanyang natatanggap bilang limos ay tinutumbasan niya ng 1,000 piso. Sa mga panahon na ginagawa niya ang kanyang misyon na ito, ay kinalimutan niya ang kanyang pagiging glamorosa. Kinalimutan niya pansamandali ang kanyang pagiging mayaman o pagiging sikat. Sapagkat nagpanggap nga siya na pulubi, na nakadisguise siya, na parang gula-gulanit ang kanyang damit, naglalakad sa karsada, at tumutulong sa mga tao na nagbibigay sa kanya ng pera, ng limos. Kinalimutan niya ang kanyang sarili. Ang pagkalimot sa sarili ay isang bagay na mahirap gawin, sapagkat kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone o yung nakasanayan mo na, alang-alang sa ikabubuti ng iyong kapwa. Subalit mga magulang at mga kapatid, ang pinaka-mahalaga at pinaka-importanteng halimbawa nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Sa kabila na si Jesus ay Diyos, siya ay nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at namuhay gaya natin na pangkaraniwang tao. Pinili niyang isilang sa isang hamak na sabsaban, kapiling ang mga hayop, hindi sa magara at magarbong palasyo. Si Jesus ay namuhay ng payak at banal, nagpagaling ng mga karamdaman at nangaral ng mabuting balita. Kahit siya'y hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay pinili niyang maglingkod at hindi ang paglingkuran. At ang pinakadakila sa lahat ay nang ialay niya ang kanyang sariling buhay sa ibabaw ng krus ng Kalbaryo. Siya na bugtong na anak ng Diyos, perpekto at walang bahid ng kasalanan, ay umako ng kasalanan ng sanlibutan. Umako ng kasalanan ko, ng kasalanan mo, ng kasalanan nating lahat. Tiniis niya ang panlalait ng mga tao. Tiniis niya ang pagkutya at paggampas at pananakit sa kanyang pisikal na katawan. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin, sapagkat iniibig niya tayo at nais niyang tayo'y makasama sa paraiso. Likas sa atin ang pagbibigay ng pabuya sa mga taong nakagawa ng mabuti sa atin. At ito'y pansamantala lamang. Subalit ang iniaalok na pabuya ng Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya ay ang walang hanggang kapayapaan. Walang sakit at karamdaman, walang anumang suliranin at bagabag, kundi buhay na ganap sa piling ng ating Ama sa langit. Ang wika sa verse 16, sa pamamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Mga magulang at mga kapatid,
kung may mga bagay o mga pangyayaring humahadlang sa inyo, gaya ng takot at pangamba, dulot ng pandemya, nais ng Diyos na kayo magpatuloy sa inyong pananampalataya, paglago at paglilingkod upang maging kabahagi ng katawan ni Kristo. Sama-sama natin itong ilalapit sa Kanya. Siya na ulo ng inyong iglesia, ay siya ring makapangyarihan Diyos na mag-aalis ng anumang balakid sa landas na inyong tatahakin. Kung ang mag-asawa ay mayroong renewal of vows sa kanilang silver at golden wedding anniversary, kayo, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, ay nais niya na muling italaga ang inyong mga sarili at magkaroon ng renewal of commitment sa inyong church anniversary. Sa diwang ito, tayo po ay sama-samang lalapit sa Diyos upang minsan pa muling pagtibayin ang ating pakikipag-isa sa Kanya bilang ulo ng ating iglesia. Muli nating pagtitibayin ang ating covenant sa ating Panginoon, ang ating agreement, ang ating pakikipag-isa, ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos na buhay, na palaging gumagabay sa bawat isa. Sa diwang ito, tayo po'y pumikit, tayo po'y yumuko, at atin pong namnamin ang pasasalamat sa ating Panginoon ngayong umaga, ngayong 31st anniversary, church founding anniversary ng Bethany UMC. Namnamin natin ang ating pakikisalamuha sa ating Panginoon Jesus. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, ipapasalamat kami o Panginoon sa umagang ito sa iyong presensya sa bawat isa sa amin. Diyos, nalalaman namin Panginoon na kami ay hindi nakakaabot sa iyong pamantayan. Subalit, dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa amin, dahil sa iyong pagsugo ng iyong bugtong na anak na si Jesus, tunay Panginoon, na binigyan mo kami ng pribileyo upang tawagin ang iyong mga anak. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Pinagpapasalamat namin, O Panginoon, ang panibagong anibersaryo ng aming iglesia sa kabila ng mga dinaranas naming mga pangyayari sa aming paligid, sa aming bansa, sa aming kabuhayan, sa aming mga health. Dalangin namin, Lord, na kayo pa rin ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Hindi kami, Panginoon, nananangan sa aming mga sariling kakayahan, sapagkat kami, Panginoon, ay umaasa sa iyong walang hanggang kapangyarihan na siyang gagabay sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, nais naming irigalo sa anniversary ng aming church ang aming mga sarili. Hindi ang mga bagay na mga material, kundi, Panginoon, higit sa lahat, ang aming mga sarili, O Diyos, ang aming nais na ipagkaloob sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming pagpapasakot sa iyo, ang aming pagtitiwala, ay magkaroon ng kabuluhan sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Dalangin ko, Panginoon, patuloy na pagkakaisa at paglago at paghayo ng Bethany United Methodist Church sa pangunguna ng aming minamahal na Reverend Chris Mendoza. Patuloy niya siya, Panginoon, pagpalain na bigyan niya siya ng malusog na pangangatawan sa ng kanyang pamilya, sa kanyang pangunguna sa iglesyang ito. Gayun din, Panginoon, ang buong pamunuan ng iglesia, ang church council, ang mga miyembro mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, ay inyong pagpalain, Panginoon. Ilayo sa anumang karamdaman sa kapahamakan at i-provide sa kanila, Panginoon, ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Dalangin ko, Lord, na naway patuloy na maging mabunga at may buklod ng pag-ibig at pagkakaisa ang iglesyang ito na iyong binigay sa amin. At nang sa gayon, Panginoon,
Ito'y mapalitan namin, O Diyos, ng aming paglilingkod, tapat na paglilingkod at pagsunod sa iyong dakilang mga kautusan. Nawa, Panginoon, iniling namin sa umagang ito na naway matapos na ang pandemyang ito at naway bumalik na po sa normal ang lahat. Hiling namin, O Diyos, sa umagang ito na kayo, Panginoon, patuloy na mag-ingat at magpala sa buong Bethany United Methodist Church. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name, Amen, Amen. Happy anniversary po, Bethany UMC. God bless po. Sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. As we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. As we offer up to you the sacrifices of joy. Tayo po'y manalangin. O Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos na manglilikha at nakakabatid ng lahat ng aming mga pangailangan. Kami po'y sama-samang dumudulog at lumalapit na may kapakumbabaan. At aming kinikilala na kami nagkulang, nagkamali, nagkasala,
sa isip, sa salita at gawa. O dakilang Diyos, kami iyong patawarin ayon sa iyong kagandahang loob, sa iyong biyaya, madama po namin ang kabaguhan ng buhay. Salamat o Diyos na kung kami lumalapit sa iyo at tumatawag sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ikaw po ang dumidinig ng aming mga panalangin at nagkakaloob ayon sa iyong banal na kalooban. Ang Iglesia ng Bethany ay nagdiriwang ngayon ng ika-31 taong pagkakalatag kung paano mo po pinagpala ang buhay ng Iglesia sa nakaraan. Muli naming pinagkakatiwala sa iyo, Diyos, ang buhay, ang misyon ng aming Iglesia upang patuloy na maiskatuparan ang kagandahang loob ng iyong kalalwatian sa buhay ng bawat isa dahil sa pagkakilala sa iyo at dahil sa inangking pananampalataya. Salamat po, Panginoon, at patuloy mong pag-alabin ng aming pananampalataya. Magkakasamang hinaharap ang hamon ng paglingkod, ang patuloy na pagsaksi, ang patuloy na tapat na paglingkod sa iyo at sa aming kapwa upang mahayag ang magandang larawan, ang imahen ng iyong iglesia sa dakong ito sa kabila na tila lambong na bumabalot sa aming bansa dahil sa pandemya. Ngunit dahil sa iyong kapangyarihan at iyong pangako, patuloy pong mananaig ang iyong kapangyarihan at kami mayroong pagkatagumpay sapagkat ikaw, O Diyos, ang kasama namin sa lahat ng panahon. Nagpapalakas ng aming loob, nagpapalalim ng aming pananampalataya at ng aming relasyon. Sa gitna nga na ganitong sitwasyon, bagamat kami hindi nagkakaroon ng face-to-face worship, ngunit sa bagitan ng online virtual worship, kami po'y nagkakaugnay-ugnay. Naroon po yung aming pagkapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na siyang nag-iingat at sumusubaybay sa bawat isa sa amin. Ang mahalaga sa aming pagdiriwang na ito, lalo mong pag-alabin ang aming pananampalataya at aming usulong ang mga gawaing pinasimulan ng aming mga magulang sa iglesyang ito upang ikaw, O Diyos, ang maitaas. Salamat po sa mabunga at makahamang mensahe na aming narinig buhat sa aming kapatid na June Mendoza. Pagpalain po siya kasama ng kanyang buong sambahayan at tili mo siyang gamitin bilang iyong instrumento sa pagkapalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. O dakilang Diyos, sa mga kapatid po namin na mayroong mga pangailangan, ikaw po, Diyos, ang kakatakpo. Maaaring yun ay may kinalaman sa material na bagay, ikaw po ang magdadagdag at magpuno. Maaaring yon ay sa physical, sapagkat sila ay merong mga karamdaman, naroon po sa kailang mga tahanan, ikaw po, Diyos, ang magpapalakas, magkaroon po ng complete healing, yung kailang nadadamang sakit na ito. Sa iyong kapangyarihan, tunay, walang imposible sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos ng Diyos na himala, na aktibo sa lahat ng panahon. Sila po na nagsapit at magkasapit ng kailang kaarawan, magpalain po ang aming mga kapatid na ito, lalo pang maging mabunga ang kailang buhay na nakaugnay sa iyo. Maaari sila po nagsapit din ng wedding anniversary, pagpalain mo din po yung kailang pagkasama, patuloy po maging malalim ang kailang relasyon sa iyo at sa isa't isa. O Panginoon, sa po namin patuloy pong pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, patuloy kang manguna sa amin, patuloy mo kami bigyan ng kapanatagan at kapayapaan, at agsimul lagi sa aming isip, damdamin, ang anumang mga pangamba, at ang kinimpo namin ng iyong pangako na hindi mo kami iiwan ni pabayaan man, ikaw ay sumasa amin palagi sa lahat ng panahon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
pag-ibig, pagkapala ng Diyos na ating Ama na makapangyarihan sa lahat. Diyos na patuloy na umiibig sa atin, ng kanyang biyaya at kagandahang loob ay laging laan para sa ating lahat. Siya na umibig sa atin sa pamagitan ng pagsusugo ng kanyang buktong na anak si Jesucristo na ating Panginoon at ating tagapagligtas, na dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, meron tayong buhay na walang hanggan at buhay na masagana at kasyasya. Sa gabay, patnubay ng banal na Espiritu, ang siyang sumaatin at manatili sa atin mula ngayon at magpakailampaman. Amen.